everyone. I am Ronaldin Magana, and together with my group mates, Mr. Jeremy Raqueño, Miss Amy Labiano, Miss Sherla Grace Cabrigas, Miss Gian Gasilos, and Miss Cristia Castillo. Kita namin kung paano kami gumawa ng isang miniature septic tank and kung paano ito gumagana. So, if you want to know, just keep on watching. Gumagana ang isang septic tank. So, dito sa septic tank natin, mayroon tayong tinatawag na inlet. Ito, inlet. And then, we have the other side ay outlet. Nandito naman, mayroon tayong dalawang compartment. This is the first compartment, second compartment. So, ito ang tinatawag nating digestive chamber. Yan. Sarado muna ulit natin. Yan. So, imagine meron tayo ditong bahay. Yan, bahay. And itong septic tank natin ay nakalagay underground or sa ilalim ng lupa. Dito sa bahay natin, meron tayong mga CR or mga lababo. So, lahat ng mga solid waste na nanggagaling doon ay dediretso sa ating main drain pipe. This is the main drain pipe. So, dito, ipapakita natin sa main drain pipe na nakakonekta sa ating inlets. Dito muna, punuin natin ng tubig. Yan. Sa septic tank natin, meron tayong mga tinatawag na mga waste. Meron tayong solid waste o ang sludge. So, ang sludge, ito yung mga solid na waste katulad ng mga feces or mga dumi and also mga food na mga nagagaling sa ating lababo. So, ang sludge, nag-i-stay siya sa ilalim ng ating septic tank. Lalim. Then we have wastewater or yung liquid na dumi or mga wastewater nga. So, ang wastewater naman ay nag-i-stay sa gitna ng ating septic tank. Then we have scum. So, ang scum ay mga fats or mga oil. So, ang scum, nag-i-stay siya sa may taas or nagpo-float siya. Ang scum ay mahirap siyang i-decompose. Kasi yung septic tank natin ay meron siyang mga bacteria na tumutulong mag-decompose ng mga waste. So, nagde-decompose ito ng mga solid waste katulad ng sludge and ng scum. Ang scum mahirap siyang i-decompose kaya kailangan ang septic tank natin ay meron siyang regularly cleaning. Tulad na sinabi ko kanina, sa digestive chamber natin, meron tayong first compartment and second compartment. So, sa first compartment natin, ito na-allow niya yung mga solid materials or mga solid waste na mag-decompose, mag-partially decompose.
second compartment natin, dito naman inaalaw niya yung mga effluent or yung mga liquid waste para ma-filter or mas malinis bago siya pumunta sa ating leaching well or drain field. Leaching well natin, ang baba nito ay soil. So, sa leaching well natin, yung effluent na lumabas na filtered na dito sa leaching well, tinitreat yung effluent na yon. So, magiging treated water na siya, magiging malinis na siya, and pwede na siyang mapunta sa mga rivers, sa mga ilog, ganyan. So, yun lang naman. Doon lang naman paano gumagana ang ating septic tank. So, sa taas, meron tayong dalawang bilog. Dapat may takip yan. So, ito yung tinatawag nating access risers. So, dito pupunta yung mga linis ng septic tank para ma-maintain na malinis yung septic tank. Dito sila pupunta for regular cleaning ang access risers. Then, pwede rin magkaroon ng manhole. Yan. Ito, pwede rin maglagay ng manhole. So, itong access risers natin, dapat may takip ito para walang pumasok na kung ano man sa ating septic tank. So, all in all, meron tayong main drainage pipe na nanggagaling sa ating mga bahay-bahay, mga gusali natin. Then, we have inlet, outlet, at ang ating digestive chamber na may first and second compartment. Then we have leaching well, kung saan soil ang ilalim. And then we have access risers, kung saan nangyayari ang mga inspections and maintenance ng ating septic tank. So, yun lang naman, and thank you for watching.